Hey Max Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit biglang nang ghost ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masagot po tayo. At muli, be inspired! At ang unang dahilan kay inspired kung bakit biglang nang ghost ang isang lalaki, ayaw niya makipagrelasyon sa'yo. Yan ang unang dahilan kay inspired. Isa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay biglang nang ghost o biglang hindi na nagparamdam sa'yo. Sa isa maaaring dahilan, ayaw niya makipagrelasyon sa'yo. Alam ko, medyo masakit para sa iba, pero maaaring pwedeng yan talaga ang dahilan. Kasi may mga tao, lalaki man o babae, na talagang magaling lang magpapol, magaling lang mag-flirt o lumande o manlande, diba? Ngayon, kapag hulog ka na or na-in love ka na, hindi naman pala niya gustong makipag-commit at sabihin nating hindi naman pala siya ready makipag-relasyon. Kaya ang isa mga talaga namang gagawin niya ay talaga namang hindi na siya magpaparamdam sa'yo. Alam ko yung iba dyan, yan ang naranasan. Kung kailan gusto mo na siya or may nararamdaman ka na sa kanya, biglang isang araw hindi na siya magme-message sa'yo. Hindi na siya magre-reply sa'yo. At hindi niya na rin sasagutin ang tawag mo. Yung iba nga dyan, biglang binlock pa nga. At nagbang lubusang hindi na nagparamdam. Kaya inspired. Kung ganyan ang nangyari sa inyo, kung may nakaranas man yan, hayaan mo siya. Huwag mo siyang habulin kay inspired, di ba? Ganyan sa umpisa pa lang, ganyan na pinakita niya. Ibig sabihin, maaaring hindi talaga niya gusto. Bakit mo pagpipilitan ng sarili mo? At kung may nakaranas man yan, sa mga dahilan kung bakit ka inspired, ang lalaking talaga namang ka inspired, nakakausap mo, at talaga namang akala mo na siya na ay magiging karelasyon mo, ay biglang nang go sa'yo. Sa mga dahilan, ayaw niyang makipagrelasyon sa'yo, ka inspired. Pangalawang dahilan mga inspired kung bakit biglang nang go sa lalaki, dahil meron siyang lubos na hindi nagustuhan sa ugali mo. Yung pangalawa inspired. Ibig sabihin, na-turn off sa'yo. Kung ano man yan. Kung ano man yung hindi niya nagustuhan sa'yo. Diba? About sa ugali mo. Okay? Kahit naman, diba, kahit sinong tao, pagka minsan, kahit ikaw, o ako, kung sino man sa atin, pag meron tayong ikina-turn off, o lubos pa nga, na talaga namang hindi nagustuhan, maaaring tayo ay lumayo. Diba? At di na natin siya gustuhin pa. Kasi may mga tao talaga na ganyan, nata-turn off. Maraming ganyan. Nako, yung ibang tao pa naman, pag na-turn off, talagang ayaw na sa'yo. Bahuyo ka na. Goodbye na. Yung iba naman, pag na-turn off, binibigyan ka pa ng chance. Paano pag yung lalaki? O yung isang lalaki na nakausap mo, o nakakapalagayan mo, o nasa talking stage kayo, nakakala mo siya na okay na kayo, biglang nagpakita ka ng hindi magandang pag-uugali mo at di niya ito nagustuhan, na turn up siya sa'yo, biglang manggo-ghost yan. Tandaan mo kayo sa mga maaaring dahilan. Meron siyang lubos na hindi nagustuhan sa pag-uugali mo. Kaya naman kayong lahat, imbis na talagang maging ganyan ka, ay ayusin mo kayo inspired kung paano ka talagang makipag-usap sa sino man tao. Ayusin mo ang ugali mo, ayusin mo ang pakikisama mo, ayusin mo kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-isip, ayusin mo ang mga pinapakita mo, at magpakabuti ka. Hindi sapat na maganda ka lang, dapat mabuti ka. Since sa mga sikreto upang ang mga tao ay manatili sa'yo, at kung may nakakausap ka ngayon, ay hindi siya mang-ghost sa'yo. Sapagkat sa mga dahilan kung bakit nang-ghost sa lalaki, sapagkat siya ay na-turn off. Meron siyang hindi nagustuhan sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong dahilan mga inspired kung bakit biglang nang-ghost sa lalaki, dahil sobrang siyang nahihigpitan o nasasakal sa'yo, yung pangatlo ka-inspired. Alam nyo mga inspired sa mga sabi nating talagang pwede talaga maging dahilan. Diba? Talagang mang-ghost talaga dahil sobrang nasasakal na or nahihigpitan na sa'yo. Kaya kayo nga, palagi ko yung sinasabihan na huwag kayong masyadong mahigpit sa isang tao. Diba? Partner mo man yan o hindi. Lalo na pag partner mo na.
Yung iba nga, di ba partner, grabe baka pang, higpit di ba? Huwag ganyan kayong spark. Alam nyo, kahit ikaw naman ayaw mo laging minamanduhan ka, ayaw mo laging pinaghihigpitan ka, ayaw mo laging pinagdududahan ka, ayaw mo lagi ka-inspired na parang wala kang kalayaan, gusto mo lagi meron kang peace of mind, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Pero pag laging may pumipigil sa'yo, na talaga mang hindi ka mapanatag sapagkat meron nagbabantay sa'yo, at laging naghihigpit sa'yo, nasasakal ka na. Hindi ba't lalayo ka rin at baka mang-ghost ka din ka-inspired? Sa mga pinakadahilan kung bakit ang isang lalaki ay biglang nang-go sa'yo. Dahil siya, maaari ikaw, ay lubos sa talagang napakahigpit sa kanya at siya ay nasasakal na sa'yo, ka-inspired. At ang pang-apat na dahilan mga ka-inspired kung bakit biglang nang-go sa isang lalakis, dahil sobrang demanding mo, yung pang-apat ka-inspired. O baka yung iba dyan, napataas kilay. Totoo naman yung iba sa inyo, ibang tao, sabihan sa mga babae, napaka-demanding. Diba? Sobrang taas ng tingin sa sarili, at sa sobrang taas ng standard, at sa sobrang taas ng ambisyon at pangarap, sobrang demanding na. Alam nyo, sa mga parang nagiging dahilan kung bakit nagiging toxic ang isang samahan. Sapagkat yung isa sa inyo ay sobrang demanding. Nape-pressure yung partner nyo sa inyo. At nasasakal na rin. Diba? Ibis na chill lang, at talagang nagtutulungan, pinupush mo yung limit niya. Saan? Sa negatibong paraan. Ka-inspired, itigil mo, huwag ka masyadong demanding. Yung iba sa inyo, ikakasal na sana. Yung iba sa inyo, ikakasal na sana, pero sa sobrang demanding mo, gusto mo ganito, ganyan, doon kayo ikakasal sa ganyan, ito yung susuot mo, ito yung venue nyo, sobrang demanding mo, na pressure sa'yo, ginos ka ngayon at hindi natuloy. At kung LDR kayo, nasa long distance relationship kayo, sa sobrang demanding mo, na gusto mo ganyan kapag nakita kayo, dito kayo ganyan, ganito yung gagawin nyo, sa sobrang demanding mo, yung lalaki hindi nakipagkita sa'yo. At sa sobrang demanding mo ka-inspired sa mister mo, talaga naman ka-inspired sa sobrang hirap na nga ng buhay, kung ano-ano bang hinihingi mo, kung ano-ano bang nire-request mo, hirap na siya sa kakatrabaho, sa pagsustento ng anak nyo, sa pagbibigay ng mga luho mo, at iba pa, talagang napaka-demanding mo, minsan nagagalit kapag di nabibigay yung gusto mo, iniwang ka tuloy, ginos ka tuloy, pag-uwi mo ng bahay, wala na siya. Kaya inspired sa mga lagmang halimbawa ng hindi maganda na pwedeng mangyari kapag napaka-demanding mo sa partner mo o sa isang tao. Kaya matutong makontento at talagang maghintay ng tamang panahon tungkol sa mga bagay na gusto at matutong maging simple at maging masaya sa mga bagay na meron ka ngayon. Ang partner mo ay talaga namang magsusumikap din yan. Magpakita ka lang ka-inspired ng suporta at huwag kang masyadong ma-pressure, huwag kang masyadong demanding sapagkat sa pinaka dahilan kung bakit siya ay nang-go sa'yo o nang-go sa'yo, ka-inspired. Ang lamang dahilan mga ka-inspired kung bakit biglang nang-go sa isang lalakis dahil hindi siya masaya sa inyong labing-labing ng palima ka-inspired. O baka sabi ng iba ka-inspired parang napaka liit na dahilan naman yan. Wala namang kwentang dahilan niya yan. Ba't niya ako ginos dahil lang dyan? Alam nyo, minsan hindi mo masisisi yung isang tao. Kaya ano pang sabihin natin, siya yung nakakaintindi sa sarili niya. Baka kung hindi talaga siya masaya baka hindi mo ginagalingan o baka hindi kayo sabihin natin fit o komportable sa labing-labing. May mga ganyan kasi, real talk lang para sa kaalaman yung lahat, may mga iilan o siguro marami na rin na hindi sila pagkasundo sa kama o sa kanilang labing-labing. Siguro dala na rin ng karanasan, kinalakihan at kaalaman, sabihin nating magkaiba sila ng pag-uugali. Kaya alam nyo, ito real talk base sa pag-aaral, sa mga pinakadahilan kung bakit naghihiwalay ang dalawang magkasintahan o magkarelasyon o mag-asawa ay dahil sa hindi sila nagkakasundo, dahilan kung bakit hindi sila nagiging masaya sa kanilang labing-labing. Diba?
O sa una, nagbibigyan, sa una, nauunawaan, sa una, tinatry, pinapractice. Pero pagkatagalan, hindi talaga kayo okay, kayo inspired. Maniwala ka, huwag tayong manghusga. May mga tao talaga na hindi na talaga sila masaya pagka ganyan. Pag di okay, labing-labing. Diba? Huwag niyong husgahan na. Lit na bagay lang naman yan. Magkakaiba naman tayo. Palay nyo, iba siya mag-isip. Ngayon, pag di nagustuhan yung labing-labing, i-ghost ka. O iiwanan ka. Maghahanap ng iba. Wala iba-iba tayo Ganyan siya Pagka ganyan ang ginawa sa inyo, huwag niyong habulin. Sabi nyo nga, malit na bagay lang yan. Diba? Huwag niyong habulin. Tsaka, maraming lalaki sa mundo. Magpaganda ka, mag-ayos ka, maraming manliligaw sa'yo. Sabi nga nila, kapag may nawala, may bagong darating. Sa mga sikreton dapat mong tandaan upang hindi ka mawalan ng pag-asa at sa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki biglang nanggo sa'yo sapagkat siya ay hindi maligaya o masaya sa inyong paglalabing-labing ka-inspire. At ang dahilan mga ka-inspired kung bakit biglang nanggo ang isang lalaki dahil hindi kanya tunay na gusto o mahal yung pang-an ka-inspired. O mga ka-inspired, baka sobra kayong masaktan dito. Alam nyo, may mga ganyan kasi talaga real talk lang. Yung iba talaga, kaya kung bakit biglang nanggo sa'yo at hindi na nagparamdam, biglang, yung iba nga, walang niha-niho Bigla na lang hindi ka na kinakausap, hindi na nag-reply, bigla ka na lang binlock, sabi natin, bigla na siyang nawalang parang bula. Dahil sa mga dayan, dahil di ka niya gusto talaga o mahal. Kay inspired, ibig sabihin nagkukunwari lang siya, maaari. Alam nyo, sa mundong ito, maraming mapagkunwaring tao. Tandaan niyo yan. Sa mundong ito, maraming nagpe-pretend. Maraming plastic. Kung merong fake news, meron ding fake na tao. Tandaan niyo yan kay inspired. Kaya dapat ka maging matalino. Huwag laging pairalin ng emosyon. Huwag laging puro damdamin. Huwag laging puro puso. Gamitin mo ang iyong utak at maging wais ka sa pagpili ng taong papapasukin mo sa buhay mo, sa pagpili ng lalaking mamahalin mo, sapagkat nakasalalay dyan ang iyong kasiyahan at ang kaligtasan ng iyong puso. Isa sa mga talaga man dapat mong tandaan. Yung iba kasi basta na bola-bola lang. Yung iba basta pogi. Basta pasok sa standard niya. Hindi niya pa kinikilalang mabuti. Sinagot niya na. Yung iba nagpadali agad Pero kay inspired, kung sure ka naman, matalino kang babae, diba? Yung iba kasi kulang pa sa talino, kulang pa sa karanasan Kaya ganyan ang nangyayari. At sa mga dahilan, dahil di kanya tunay na gusto o mahal, kapag kaganyan, ka-inspired, huwag mo siyang habulin. At mag-move on ka. Bakit kawalan ba siya? Bakit naging masaya ka naman, hindi mo pa siya kilala? Oo, masakit, malungkot, mahirap. Pero wala namang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lilipas. Tulad ng hinanakit mo. Tulad ng sabihin nating palungkutan mo, magiging masaya ka muli. At huwag kang sumuko sa pag-ibig. Makakahanap ka rin ng lalaking tunay na magmamahal sa'yo at hindi ka i-ghost ka-inspire. Pang-pitong dahilan mga ka-inspire kung bakit biglang nang ghost ang isang lalaki dahil palagi mo siyang kinokontra. Yung pang-pito ka-inspire na dahilan kung bakit bigla na lang siyang hindi nagparamdam lang sa'yo at nawala na. Kasi syempre, sino ba naman ang maaari talaga maging dahilan yan? Kasi syempre, sino ba namang hindi mabubuisit? O sabi natin, mawawala ng amor, o mawawala ng gana at interes kung ang kausap niya o partner niya o yung kinikilala niya ay laging kinokontra siya. Ganyan ka ba sa boyfriend mo? Ganyan ka ba sa nanliligaw sa'yo? Ganyan ka ba sa mister mo? Ganyan ka ba sa ka-MU mo? Sa ka-talking stage mo? Lagi mo siyang kinokontra, huwag ganyan ka-inspire. Alam nyo, sa mga pinakagusto ng mga tao dito sa mundo, is yung mga taong sinusuportahan sila. At sa mga pinakaayaw ng tao dito sa mundo, is yung mga taong kontra sa kanila. Tandaan nyo yan ka-inspire. Kung alam mo naman na wala siyang ginagawang masama, o wala namang masamang maidudulot yung ginagawa niya o pangarap niya, huwag mong kontrahin. Pero syempre, kung alam mo na hindi tama yun, maaari mo siyang kontrahin. At kung i-ghost ka niya dahil doon, bahala siya. At least naging concern ka. Pero kung okay naman lahat, huwag kang kumontra, huwag kang mapagkontra upang lalaki hindi ka i-ghost. I-ghost ka talaga niyan.
Sapagkat feeling niya, kontrabida ka sa buhay niya. Feeling niya, ikaw isa ka sa humaharang para makuha niya yung gusto niya. Kaya, i-ghost ka niyan. Lalayuan ka niyan. Isipin mo, imbis na mahalin ka niya, lalayuan ka niya. Dahil ganyan ka, wala naman siyang ginagawang masama. Sa mga talagang dahilan kung bakit lalaki ay biglang nang ghost sa'yo ka-inspire. Pangulong dahilan mga ka-inspire kung bakit biglang nang ghost sa lalaki dahil meron na siyang iba. Pangulo ka-inspire. Dahil yung mga ka-inspire sa pinakatotoo Talagang pinaka-legit na dahilan kung bakit ang lalaki bilang di na nagparamdam sa'yo. Sa maraming pagkakataon, maraming karanasan at kwento, ay ganyan ang nangyari sa kanila. Sapagkat yung partner nila o yung lalaking minahal nila, isang taong inibig nila, di lang nawala sapagkat meron na palang iba o meron pang ibang mahal. Isa sa pinakamasakit siyempre. Isipin mo yung taong minahal mo, yung taong pinaglaban mo, yung taong pinagbuhusan mo ng panahon, yung taong minsan mo talaga namang inalay ang pag-ibig pati ng katawan mo. Ang lahat, sinakripisyo mong lahat para sa kanya. Biglang mawawala at malalaman mo meron na pala siyang ibang mahal, ibang gusto, ibang kasiping. Talagang masakit yun. Pero, ganyan na, minsan talaga ka-inspired. Dumarating talaga mga pagsubok at problema. Talagang mga sa buhay ng tao, may darating talaga na hindi pangkaraniwang pagsubok. Pero palagi mong tatandaan na hindi lang ikaw ang dumaranas niyan. At meron tayong Panginoong Diyos na pwedeng lapitan. At lagi mong tatandaan na hanggat buhay ka pa't humihinga ay laging merong pag-asa. At hindi lahat ng tao ay pare-pareho. At lumapit ka sa Panginoong Diyos at magtiwala ka sa Kanya. At humingi ka ng tulong at awa at bibigyan ka niya ng kapayapaan. Tandaan mo ka-inspire sa mga pwedeng dahilan kung bakit kung ang iba sa inyo ay biglang ginost o nakaranas ng pang-ghost. Sapagkat baka yung lalaki ay meron ng iba o may iba talagang gusto o may iba talagang mahal o bigla siyang nahulog sa iba. Di kanya talaga gusto o mahal, meron siyang iba. Ka-inspire, tandaan mo yan. Kapag ganyan masakit pero huwag mo siyang habulin upang hindi mas lalong bumaba ang halaga mo para sa kanya ka-inspire. At ang pangsyam na dahilan mga ka-inspire kung bakit biglang nang ghost ang lalaki sa'yo is dahil sobrang bigat ng problema niya, yung pang-siyam ka-inspire. Alam niyo mga ka-inspire, minsan sa buhay natin, tayo ilumalayo para wag tayong makapandamay pa. At sa mga pinakadahilan kung bakit ang isang tao, lalaki man o babae, lalo na siguro makalakihan, kung bakit bigla siya nang go-ghost sa partner niya, o sa babaeng nililigawan niya, o sa babaeng ka-embry niya o kaintindihan niya, dahil ito ay ayaw man damay ng kanyang dinaranas. Maraming ganyan, na totoo yan, legit yan. Diba? Yung iba nandadamay Yung iba nandadamay. Malas mo pag gano'n ang napili mo. Malas mo pag yun ang kausap mo. Pero yung iba may mabuting puso, ayaw niya man damay. Kaliba, meron siyang sakit. Siyempre, nahihiya yun. Kasi baka, yun nga, yung siyempre, kailangan ng pinansyal, kailangan ng ganito, ganyan. Baka kung anong isipin mo, kung ano man, siyempre, iba na maisip nun O kaya, ang problema niya, yun nga, pera, ang problema niya, pamilya, ang problema niya, ganito, ganyan, tanggal sa trabaho, nahihiya sa'yo, o sabihin natin kay inspired, ayaw niyang masama ka o madamay ka sa problema niya. Dahil, naging parte ka na ng buhay niya, malamang sa malamang, ay maapektuhan ka din. Diba? Yun yung way nila Di mo natin sila pwedeng husgahan. Diba? Kahit naman ikaw, nagiging magulong isip mo pag marami kang pinagdadaanan. Inuhusgahan ka ba ng iba? Kaya mo yung mga nanguhusga. Ikaw huwag ka manghusga. Maaaring yan ang naisip ng paraan sapagkat mahal ka niya. Sapagkat siya ay may care sa'yo. Sa sobrang bigat ng problema niya, mas pinili niyang lumayo para hindi ka masyadong mag-alala. Sa sobrang bigat ng problema niya, mas pinili niyang lumayo at mang-ghost. Kaysa sabihin nating makapandamay pa siya ng problema niya. May ganyan. At kung ang lalaking mahal mo bilang kang ginos, maaaring isin sa dahilan, dapat mong alamin yon. Huwag mo siyang pabayaan ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din po tayo sa ibang tao. At sa mga hindi pa po subscribe, ay Maxpert, pakiclick nyo na po yung subscribe and click nyo na po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bagong i-upload dito sa YouTube. At sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, makausap ako tungkol sa inyong problema sa pag-ibig, ay pakimess na po ako sa aking Facebook,
Ano po yung profile picture ko. O kung di nyo makita sa Facebook or hanapin lang po ako sa Messenger. At ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Makinspire. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!